Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Dahil ito nga pong 18 Marines mga kababayan ay hindi na po mahagilap ngayon at sila daw po ay nagtatago na. Nagtatago po sila mga kababayan dahil meron daw pong banta sa kanilang buhay. Parehong-pareho po mga kababayan. Yung nakikita nating ano ba tawag natin dito? Teleserye na nangyayari. Matapos pong lumabas na itong si Orly Gutesa mga kababayan ay hindi na rin po siya nakita. Ngayon, lumabas na naman itong 18 Marines mga kababayan na nagsasabing nagdala raw po no, ng maleta no, sa bahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po ay nagtatago na rin po sila. Bakit ganon? Ang tanong natin mga babayan. Diba? Kung talagang may ipinaglalaban po sila dito, bakit kailangan nilang magtago? Diba? Yun yung tanong natin dito mga babayan. No? Kasi makikita natin, no? Ang lakas, diba? Ang lakas ng panawagan nila mga babayan. No? Na sinasabi nila na naghatid sila ng mali-maletang pera, parehong kwento po, no, na ginamit, 'di ba? Ginamit nila yung mga naging statement, no, netong si Orly Gutesa. Recycle mga babayan 'di ba? Pareho ng mga pattern. 'Di ba, mga babayan? Ngayon, pareho rin ng pattern na hindi na rin po makita. Nagtatago na rin itong mga Marines na 'to. No, yan po ay ayon dito sa balita mga babayan na People's Tonight. Sabi po dito, 18 ex-Marines nagtatago na dahil daw po sa security threat mga babayan. Dahil sa kanila pong seguridad mga babayan, kailangan nilang hindi maging visible lagi, sabi po. Yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila, no, dahil daw po mayroong banta. Ngayon, may banta na po mga babayan sa kanilang buhay di umano. Okay, so panoorin natin itong balita na to. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi sila maging visible lagi. So, yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. All of them receive threat. Lahat sila kasi magkakasama sila eh. Anong threat, sir, na natanggap ba? Paano po? Text message o ano po? Karamihan kasi sa ating mga retirees, mayroong mga miyembro dati ng intelligence, kaya ni General Calikita. Marami. Ang UP is composed of hundred of retired generals, colonels. So may mga ways sila ma-detect kung ano yung mga threat. So kahit ako, nag-a-advise rin ako sa kanila pag may nakikita akong unusual movements or nagmo-monitor sa kanila. Normal naman yan. Dahil pinoprotektahan natin itong 18 Marines sa akin. Okay, so yun yung tanong mga babayan, kung text daw po or any hindi po nasagot ng direct. Hindi po nasagot ng diretso mga babayan kung anong way na sila po ay nate-threaten. Grabe naman yan mga babayan. O baka naman kasi dito po sa nangyari mga babayan. Kasi ang gusto nilang mangyari, yung pong kanilang sinumpaang salaysay mga babayan, di umano, gusto nilang paimbestigahan sa Blue Ribbon. Kapag nasa Blue Ribbon kasi yan, mga babayan, ay pwede po silang manumpa. So, panunumpaan nila, yung kanilang naging affidavit, mga babayan. Kagaya po na nangyari kay Orly Gutesa. At nakasulat na po yun doon. Diba? Kung ano yung mga sinabi nila, mga babayan, ay nandoon na po yun. Pinanumpaan po nila yun. Ang problema, hindi po yun na nangyari. Gusto nilang ipasok agad sa Blue Ribbon, imbestigahan ng Blue Ribbon, pero hindi po ata yun na nangyari. Hindi nangyari yung kanilang gustong mangyari, mga babayan. Dahil, ang nangyari po, ito po ang nangyari. Inunahan po sila ng ombudsman, mga kababayan. Ito, binuking ni Ombudsman Boying Remulla ang kaduda-dudang affidavit
na mga peking 18 Marines. Dito palang huli na agad yung kasinungalingan nila. Kaya ngayon nagtatago na tulad ni Orly Gutesa. Okay, so ito po binabasa lang natin yung mga balita, mga kababayan ha. Kasi simple lang yung observation ko. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, na nakasulat dyan, personal knowledge mo. Personal knowledge mo dapat ang nakasulat doon sa affidavit, mga kababayan. No, ibig sabihin, ikaw mismo. No? Kung ano yung nalalaman mo, yun dapat yung nakasulat doon sa affidavit. Pero ano po nangyari? Yung sarili mo lang nung karanasan. Alam mo, kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama? Sa buong affidavit na yun? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? Yun, mga kababayan. Diba? Yun yung problema. Mukhang sablay ata, mukhang nagtipid ata sa papel. No, kasi anong nangyari? No, isang affidavit lang po yung kanilang ipinasa at lahat po sila nandun nakapirma. No, so ang kino-question dito, mga kababayan, bakit iisa lang yung affidavit ninyo? No, sinasabi po dito ni Ombudsman Remulla is ano yun, magkakasama kayo lahat? No? Lahat ba ng galaw nung isa nandoon lahat? 'Di ba? Yung 18 Marines, yung galaw ng isa doon sa 18 Marines, lahat sila nandoon, mga kababayan. All the time ba magkakasama po sila sa kanilang mga pagdi-deliver di umano? So yun yung kino-question dito, mga kababayan. 'Di ba? So dapat kung ano yung personal knowledge mo. So ibig sabihin, kung 18 yan, isang affidavit, isang tao. Ganun po dapat yung sinasabi dito, mga kababayan. Hindi po yung isang affidavit, lahat kayo nandoon. Ano yun? Ibig sabihin yung 18 na yun, pag kumilos yung isa, 18 sila. 18, lahat nakilos sila. Hindi, imposible yun. Diba? Magkakasama sila, lumalabas. lahat ng lakad, mga kababayan, magkakasama yung 18 Marines. Sabi dito, tama, ibig mo sabihin pag tumingala yung isa, lahat sila titingala din. Pag umihi ang isa, lahat sabay iihi. Dahil na-booking na, lahat sila nagtago na dahil may banta daw di umano sa kanilang buhay. Akala ko ba ilalaban nila, no, yung mga sinasabi nila. The movie daw, mga kababayan. The movie now lang inilabas, directed by Mike Mouse and Sara Piatos. Bali 18 plus 1, 19, sinundan si Gutesa. Where are you? No, kasi isa nga pala si Gutesa. So 18 plus 1. Alam niyo yung sinasabi natin dito, mga kababayan, doon sa kanilang mga naging statement, no? The harm is done. No, nagawa na, nasabi na nila. No, parang ganun din yung nangyari kay Gutesa. 'Di ba? Sinabi na niya lahat, siniwalat na niya lahat, mga kababayan. So after po noon, bigla na po siyang nawala, mga kababayan. So nakatatak na yun doon. No, ito pa isang masaklap diyan, mga kababayan. Dahil pinasubpi na po yung 18 Marines ng NBI. Ito po yung isa sa matindi dyan, mga kababayan, dahil isa-isa po sila iimbestigahan ng NBI. Ito. Yung 18 Marines plus all the others, but some of those we subpoenaed that I signed yesterday, nung nalaman nilang papataw, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con, may bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinuusap Mga 100 daw yan No. So, pero hindi lahat pumayag. Nako, 100 pero hindi lahat pumayag. Bakit kaya? 100 Marines pero hindi raw lahat pumayag. Dahil ba merong hindi tama? So, ganun yung ano niya. Kaya yung tinatanong, May naamoy ba silang kakaiba?
mo siyan tungkol dun sa yung tinatanong tungkol dun sa political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na ng retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Kaya siguro si Ombudsman nakakapagsalita na may they're looking for a tipping point or what. Kami, yung 18 Marines plus all the others. Diba mga kababayan? So inuunti-unti nila mga kababayan. Yun yung strategy doon. Ano sabi dito? Alam na ng gobyerno na ang nagpondo si Sara. No, kinakabahan na si Sara na ma-impeach at di na makalabas si Digongyo. Alam nyo, antayin natin to. No? Antayin natin to. Lalabas yan mga kababayan. Sasabayan nila. It's either yung pagdidesisyon dun sa impeachment ni Sara Duterte. No? Abangan natin yan. No, kasi yun yung kaabang-abang After 10 days, mga kababayan, no, kailangan sumagot po. No, binibigyan ng 10 araw itong si Sara Duterte. No, 10 days, mga kababayan, kailangan po niya sumagot doon. So, kapag hindi pa siya sumagot doon, mga kababayan, yun na, magdidesisyon na. No, itong Committee on Justice, kung ano na yung mga susunod na mangyayari o mga susunod na gagawin. Diba? Pero, ito may nabasa ako. I-share ko lang din sa inyo mga kababayan. No? Ito po ay mula dito sa isang page na kung saan inilalabas po niya yung mga pagkatao. No? Ini-explain niya dito mga kababayan. Yung pagkatao netong mga 18 Marines na to. No? Sabi dito mga kababayan, hindi daw sila maka-Duterte. Hindi din daw sila maka-BBM. Maka-Arroyo lang sabi. Kaya nagtatago na sila ngayon, no. Yun po yung sabi dito mga babayan, no. Kasi alam nga naman natin, no, na itong si Mike Defensor dati pong tauhan niya ni Arroyo, mga babayan. No? Diyan pa lang sa pangalan nilang 18 ex-Marines, alam mo ng propaganda o paninira lang. Bakit? Hindi naman lahat ng mga yan ay mga ex-Marines. 4 ang na-confirm ng Armed Forces of the Philippines na hindi dishonorably discharged ng mga Marines. Ilan sa kanila naging security detail ni Vice President Sara Duterte sa Vice Presidential Security and Protection Group. Diba mga babayan? So ibig sabihin, yung ilan po dyan mga babayan ay galing po doon sa Presidential Security and Protection Group. No? Nasa security details po yan ni Sara Duterte ayon po dito. So makikita natin yung pattern mga babayan, di ba? Ilan sa kanila mga sibilyan at 6 sa mga 18 ex-Marines kuno ay may mga kaso. Sino-sino nga ba ang nasa likod ng ex-Marine Gutesa at ng mga 18 ex-Brave Marines kuno? Mike Defensor. Diba? Si Mike Defensor, nilapitan daw ni Gutesa, mga babayan, at nilapitan, sino? Si Marcoleta. Tapos iniharap sa Blue Ribbon. After hinarap sa Blue Ribbon, nawala na si Gutesa. Sino ba si Mike Defensor? Is former President Arroyo's attack dog and top political propagandist and defender. No, nagkataon lang na noong mga panahon na yon wala pong social media kaya hindi ganong alam ng mga tao, no. General Esperon, sino si General Esperon? Former President Arroyo's Chief of Staff at Advisor. Nagsampa din si Mike Defensor at si General Esperon ng impeachment complaint, no, kay President Marcos. Di nga lang tinanggap kasi busy pa sa paggawa ng script ng 18 Marines. Ng ex-Marines. Grabe. Si General Pukis, mga babayan, avid supporter of former President Rodrigo Duterte. Also spearheading destabilization plots against the Marcos administration. Lorraine Badoy, former NTF-ELCAC, alam na natin yan, DDS vlogger na panay pakalat ng fake news at propaganda. Could you see a pattern? I would bet.
They are the same personalities behind the sudden appearance of former ex-Marine Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Kaya sunod-sunod nila ang pareho. Kaya sinusunod nila ang parehong script sa kay ex-Marine Gutesa. Diba mga babayan? Grabe, no? Kung si ex-Marine Gutesa gumawa ng forged at falsified affidavit sa Blue Ribbon Committee, ang 18 ex-Marines naman ay gumawa ng joint affidavit na unverifiable na pinalabas at ginagamit sa media. Para saan? Di ba? Propaganda at destabilization plot against the Marcos administration. Hindi kasi talaga sila titigil, mga babayan, hanggat hindi nila napapabagsak o napapababa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga babayan? That could probably benefit the Dutertes, di man ngayon kundi sa 2028, and while instilling false information, false narrative, and disinformation sa mga Pilipino. Parang nagpapakalat sila ng mga false information, mga babayan. Di ba? Hindi daw sila maka Duterte, hindi daw sila maka BBM, neutral sila. Pero sa joint affidavit, sangkot sa 805 bilyong korupsyon ang mga kaalyado ni President Marcos at si President Marcos mismo. Pati rin ang mga kritiko ng mga Duterte. Di ba? Parang parang pinagsama-sama nila, mga babayan, no? Tapos sa mga political allies ng mga Duterte tulad ni former President Arroyo at ang mga Duterte mismo, hindi corrupt. Well, except sa kay Kong Saldico, nakaalyado naman talaga ng mga Duterte na ginagawa na nilang sacrificial lamb, mga babae. Pansin nyo rin ba? No? Na wala na dawit, no? Ni isa man sa mga tauhan o mga malalapit sa mga Duterte. Obvious, mga babayan. Diba? Obvious yung galawan. Hindi kami maka Duterte, hindi kami maka BBM, maka Arroyo lang. Kaya nagtatago na kami ngayon. Sabi dito. Hindi raw sila maka Duterte, mga babayan, pero yung hand sign niya dito, nakaganon, no? Diba? Ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.